Hallelujah!
Maraming salamat, Panginoon. Kasi ikaw yung Diyos kahit kailan ay hindi nagkulang. Sa kabila ng marami kami gulungan. Sa kabila ng pagkabisi namin, Panginoon. Namin ang pagkasin. Patuloy mo kami binilang. Patuloy mo kami ginagawa. Diyos, ang mga ikaw mo yung kaya mo na patuloy kaming magpulis sa mga basin. Kaya mo ang pagsusunod ng namin para lang sa iyo. Para magsabay ka namin. Ang dalangin ko Lord sa aming pag-awit. Kaya mo po na kumilis ka sa buhay namin. Hallelujah. Sige po, patuloy po namin magpapalingin. Awitan.
Maraming salamat sa pag-ibig kahit kailan hihigit natin. Kahit kami Panginoon ay nanalayo, hinanap mo kami sa iyo. Patuloy ka namin pagpunin. Grabe ka, Lord. Sobra ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Na kahit hindi mapapatagal
Wala akong katulad. Wala akong kapag. Dahil nag-iibig ko, hindi nagkakala, hindi nagmamahal. Lagi ka natin. Marami talaga. Kaya ako naman, mabuti namin po siya ng ating kapusuloy na siya. Dahil sa yung nakitapang ka na itakang kami ng buwan. Ikaw sa ng pag-ibig namin, isuwan ng nagyan. Kaya mahal sila ang mga. Iniwala kami. Alis kami sa lugar ng pagbago. Wala namin ang nakalimutan. Wala namin ang kabali. Wala namin lahat ang kasalunan namin namin. Wala namin ang kapalapal. Hallelujah! Yes, Lord. Ay pula tayo na ako po. Another great Sunday, amen? Magtitingin po natin ang perfection ng Diyos. It is really possible for us to be always forgiven. Kasi sa ilang cases na tayo, nagkakaroon ang ating Panginoon ay talagang hindi nagsasawang tayo ay lagi niya natin. Amen? Praise God. Kaya nga po nakakahiya sa Diyos na ito siya, no? Tuloy-tuloy na nagbibigay ng biyaya. Kaya tayo naman ay solely nakafocus lang sa buhay lang natin. Para mabuhay lang talaga tayo. Kaya nga sa mga nagpapabaho, huwag natin tatanggalin sa equation ng Diyos. Huwag mo tatanggalin sa equation ng Diyos. Na kung may trabaho ka, magandang kinikita mo, malakas ka, huwag mo tatanggalin ng Diyos. Lagi natin pupunin sa ating buhay. Amen? Amen! Let's not wait for something to be perfect in our life. Bago natin sambahin at punin ng ating Diyos. In our imperfections, in the midst of our trouble, dapat mangunin tayo ng balik tanaw sa ating buhay ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang dakilang Diyos. Kaya kayo nakapagpalakpak, kaya tayo nakakaawit, kaya tayo nakakasayaw, only because of His amazing grace. Amen? Kaya nga yung first line ng kantang yan, no? Habang hindi pa tayo karapat-dapat, di ba? Habang tayo ay walang kakayanan, magpurihin siya. Wala tayong kakayanan para pasalamatan siya. Wala tayong kakayanan para sampahin siya. Kaya ang kanyang pag-ibig sa akin talaga. Kaya dalag. Kaya every Sunday, it's really amazing na makita ko po kayo lahat. Every Sunday, ako, I really thank God na yung community ng Jesus on Hope Church ay nanatili itong patatag. Pakisabi sa'yo kapatid, maging matatag ka. Maging matatag ka, okay? Hindi ka pwedeng hindi maging matatag. Amen? Pagsaan ka ba ng maraming problema at tagyo? Amen? Alam mo bakit? Yung lugar ng Israel sa oras na ito, sa Iran, ako ini-imagine ko kasi ngayon ako mag-imagine. Ini-imagine ko yung tulog ka, tapos nila mo na lang maramig yung bomba. Ang tanong, makakatulog ka ba nun? Malay ko sa'yo nababagsak. Pag-isip ko, langit na. Di ba? Habang natutulog ka, habang samantalang tayo, sarap natulog natin. Eh, humihilik pa. Sa akin, humihilik pa. Bagis, hindi nakatulog sa ilik. Ako sasabihin ko, ano ka, humihilik ka. Kaya pala ko sa mga tulog, ako naman. Tulog mo natin, sarap pa ng buhay natin dito. Kasi nakakalakad tayo ng maayos. Kaya maganda rin talaga minsan yung below the radar, yung mamumuhay, simple lang. Hindi tayo pansin na maraming bansa.
Kasi ang lalong yumayaman yung bansa, maraming nakapansin, maraming nahihigit siguro, o kakaigitan, ay nakagiragirahan siya. Pero pagka normal ang totoo, di ba? Pag normal yung buhay mo, wala napapansin siya. Yung buhay na payak, ay ang buhay na totoong masaya talaga. Buhay na payak. Kung wala kami bahay na magagamit sa'yo. Wala kang bahay na naiingit sa'yo. Habang nilalakad ka sa kalsada, wala nang buhatap sa'yo. Kasi wala buhatapin. Samantalang yung mayaman, di ba, di pwede na kailangan, tantad ng mga bodyguard yan. Amen? Yung bahay, hindi pwedeng iwanan ng walang tao. Kasi makaragsak yung bahay. Dami mga mahalagang gamit. Eh, yung bahay natin, walang mararagsak dyan. Ragsak na yan. Wala tayong body. So, we need to praise the Lord sa ganun pangyayari sa buhay natin. Minsan, masyado lang tayong libang-liba kapatid, no? Minsan, masyado lang tayong ambisyoso. Dami natin gusto makabit. Pero sa totoo lang, no? Kung isumakapal natin ang mga bagay-bagay na yan, tayo lang talaga ang nagpapakomplikado ng buhay natin. Tayo lang talaga. At the end of the day, kapag tayo ng lahat ay naging senior na, naging matanda na at mahina na, lahat tayo nabalik sa kamote. Smarter ka mo smarter, kamote na lang, tortuan na smarter. Samantalang ang kabataan natin, ako doon, kamote. Ako din. Saba. Kaya ang spaghetti, pinapadala ko ng kamote sa ba eh. Hindi na french fries. Hindi na burger. Buha pa rin sa simple eh. Hindi mo nakakapatid. Buha pa rin sa simple yan. Kaya praise God. Every Sunday talaga we are really blessed to have this beautiful church with us, to have this beautiful brothers and sisters with us. Kaya mamaya siguro, bago tayo mamaya tayo, praise one another, tapos yung namin ng bawat isa. Sa ngayon mga po, hindi po ako bibigyan ng message na excitement po ako at masarap sa karamdam na nabibigyan mo natin ng kapurihan ng ating Panginoon. So, napakalaki oportunidad yun, napakalaki oportunidad, pribilehiyo ng human like us. People like us, hindi naman tayo mayaman. Pero nakakasampa natin ng Panginoon. We don't even have the complexities of our instrument. Di ba? Simple lang yung ating mga instrument. Compare sa ibang churches, and yet we are able to worship the Lord our God in true spirit. Kaya yung mga kapalan tayo, kaya lang aking manabigay ng mensahe ngayon ay sa anak ng Diyos na laging pinapakita sa kanyang buhay ang tunay na paglilingkod. So, hindi ko lang patatagalin. Siya po ang nag-iisa natin doktora dito. Hanggang may mga susunod pa. Wala namang problema. Mas maraming doktora dito, mas maganda. So, tawagin ko na po si Doktora Sara Canuto. Ayan. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Ayan. Okay. Ay, sige po. So, maraming salamat sa Panginoon dahil muli ay meron po tayong pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, tagal-tagal na din po yung kalitong pag-share and isa pong privilege na maging instrumento po ng Panginoon na bilang maging mouthpiece po niya at makapaghatid po ng salita ng Diyos sa bawat isa. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Panginoon, purihin ka, Lord God, nakilain ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo. Maraming salamat dahil mayroon po kami muling panibagong buhay at lakas na ini-enjoy, Panginoon. Kaya naman maraming salamat po and we thank you sa privilege, Lord God, na makabigay ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may mga bansa na hindi freely nakakapagpuri sa inyo. Pero salamat po, Panginoon, dahil kami po ay malaya na magpuri at magsumamba sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ngayon kami po ay makikinig na inyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ay mangusap ka sa bawat isa, Lord God.
Kausapin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, at kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, kung ano po ang mga dapat naming matutunan, Panginoon, ano po yung mga dapat naming malaman, Panginoon. At nawa, Panginoon, itong mga salitang ito ay maging buhay sa aming mga buhay. Ito po ay magkaroon ng fruits, Panginoon. Ito po ay magkaroon ng magandang produkto, Lord, sa aming mga buhay. Nanawa, Panginoon, ay hindi lamang ito ay narinig namin, bagos ay nai-apply namin sa aming mga buhay, Lord, at tunay na mai-share pa namin sa iba, Panginoon. Kaya naman naniniwala kami sa kapangyarihan ng inyong mga salita, Panginoon. Kayo, Lord God, ang gumamit sa aking, Lord, itago niyo po ako sa inyong banal na likuran, Panginoon, na ang lahat ng mga salitang mamutawi sa aking mga labi ay nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Kaya naman maraming salamat po, Lord God. Tinataas po namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. So, ang topic po natin for today is entitled, ay, napasobra po, ayan, A Widow's Sacrifice. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw. So, bago po natin yan talakayin ng mas malalim pa, no? Sino po dito nanonood ng mga YouTube? Yan, madami-dami. Oo. So, sa YouTube po, di ba, marami tayong napapanood ng mga vloggers, influencers, na ang goal talaga nila is makapagbigay sa mga walang-wala. Makapag-reach out sa mga, ayan, delicious pa, si Pastor, oo. Subscribe po kayo, delicious. So, ayun po, yun yung pinaka-goal nila na makapagbigay, makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Tapos, minsan, pag nakakapanood po ako ng gano'n, laging may question sa isip ko. Naisip ko, ano kaya to? Para sa views lang kaya yan? O kaya naman, ano kaya to? Talaga ba ang gusto niya tumulong? Gusto niya na maparami yung followers niya para makatulong talaga sa genuinely. O yung iba, para lang talaga sa likes. Para lang sa paano ma-monetize yung video. Di ba kung meron pang, alam ko yung mga gantong scenario eh. Yung mga tao ngayon, ang ginagawa po kasi ng ibang vlogger, pag sobrang ano na nila, di ba, kunyari, sikat na sikat. Example na lang po, si Ivana ata yan eh, yung gumawa ng. Yung nagpanggap siya para siyang pulubi. Yan. Tapos, pag may magbibigay sa kanya, i-reward na yun. So, merong ibang mga tao, naglalakad-lakad, may nakitang pulubi, iisip ay, baka vlogger to. Bibigyan ko ng bulubing to, baka bigyan ako ng mas malaking halaga. So, yun naman yung kanilang intention, yung motibo. So, ang tanong, yun po ba ang tamang intention or motibo para sa pagbibigay? So, yun po yung tatalakayin natin ngayon dito sa ating topic na A Widow's Sacrifice. So, basahin po muna natin yung Mark 12, verse 41 to 44. So, kung may mga Bible din po kayo, pwede niyo pong buksan. Sabi po sa verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. So, for example po, sa isang malaking church or templo, meron po doon parang offering box. So, si Jesus daw po, umupo doon sa isang gilid na kita niya yung offering box. So, nag-observe lang siya sa crowd. And nakita niya, madami daw, many rich people threw in large amounts. So, madami daw mga mayayaman, nagbibigay ng malalaking amounts. Paano malalaman na malaki yung amount? Naririnig po yung coins, pinapatunog talaga nila. yung lalagyan. Para talagang kakalansing lahat ng mga ilalagay nila doon sa treasury. Sa verse 42 po, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. And verse 43, calling his disciples to him, Jesus said, truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out their wealth,
But she, out of her poverty, put in everything. All she had to live on. So, dyan po iikot ang ating pag-uusapan sa araw na ito. So, unahin po natin. Imagine natin yung widow na nabanggit doon sa ating verse. So, widow po ng mga ancient Jewish times. So, yun nga po, syempre, widow, wala nang asawa. Wala silang asawa, namatay na. And dahil doon, wala rin social status. And, syempre, ito yung mahirap dyan. Wala silang steady income. So, kung mag-aasa lang sila sa mga ibang tao na nangangailangan ng katuwang or katulong sa, bahay or sa bukid, so doon sila naasa usually. Kasi wala pong suporta ang gobyerno sa kanila. Pag ikaw ay isang balo or widow, noong ancient Jewish times. And usually, sila po ay nare-neglect, nai-ignore. Hindi sila masyadong napapansin ng society. And magiging dependent nga lang po sila doon sa mga tao na nagbibigay sa kanila. Unless meron din po silang matatanda ng anak, na yun yung pwedeng mag-support po sa kanila. Kaso, paano po kung wala din po silang anak? So, minsan, yun nga, ang nangyayari, dumedepende po itong balong ito sa mga taong nasa paligid lang din po niya. So, ini-imagine ko, napakahirap po. Kasi, yung palang status nila, puro, uncertainties na. Isipin niya, ano ba yung kakainin ko kinabukasan? Ito na lang yung pera ko. Ito na lang yung natitira sa akin. May magbibigay pa kaya sa akin? Meron pa kaya akong makukuhang hanap buhay? May racket pa kaya ako? Kasi hindi na steady yung kanilang job or katulad niyan, kapag may edad na po, syempre mahirap na rin magtrabaho para sa kanila. So yun po yung parang kumbaga ipipicture out natin yung status or yung condition ng balo dito sa story na to. Pero alam niyo po, kahit ganun yung kumbaga katatayuan ng balo na yun, Jesus noticed. Yeah. Naalala tulog na. Jesus noticed. Napansin po ni Jesus yun. And napakasarap pong isipin na out of all people doon sa templong yun, madami po yun, hundreds of people. Talagang, kumbaga sentro po yun yung pinuntahan ni Jesus. Lahat doon pumupunta talaga. Out of all, napansin siya ni Jesus. And gaano kasarap sa feeling na meron palang mag-care sa'yo, meron palang nakatingin sa'yo, meron nagbabantay sa'yo. So, sabi po dito, Jesus watched her quietly. He sees what others have overlooked or ignored. Di ba nga po, yung pagiging balo, na-ignore na nga yung ibang tao to begin with. Pero si Jesus, during that time, during that impactful moment, nakita niya yung action ng balo. So God doesn't miss quiet or hidden sacrifices. Your secret giving is seen in heaven and rewarded in His time. And sabi nga po sa Matthew 6 verse 3 to 4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. So yun po yung totoong pagbibigay. Hindi mo kailangan ipagkalanda ka na, ito nagbibigay ako Ito malaking amount to, ibibigay ko sa simbahan Hindi po ganun ang pagtulong or ang pagbibigay. Ang gusto ng Panginoon, genuine. So kahit hindi mo yan sabihin, alam niya, nakikita niya. So you may feel tired. Kasi minsan po, katulad sa atin, mga Kristiyano po, minsan talaga may mga pagkakataon po na yung kahit hindi man po sa pagbibigay, pero sabihin natin yung mga good deeds or yung mga maliliit na sa'yo ng Holy Spirit. Kunwari, sabihin niya, bigyan mo yan. Di ba may naririnig po tayo minsan? Talagang
kinakausap tayo ng Holy Spirit na, kamustahin mo si kapatid, puntahan mo yon. Merong mga ano po talaga cues na binibigay ng Holy Spirit na ikaw lang yung nakakaalam. Tapos, syempre, nag-follow ka, sinusunod mo, pero walang nakaka-recognize sa'yo. Walang nakaka-appreciate na kapatid sa paligid mo. Kunwari, ginawa mo yon out of love, out of care, out of obedience kay Jesus. Pero hindi ka napansin. Kung hindi ka nabigyan ng recognition ng mga tao, okay lang yun. Huwag kang mapagod na gumawa at magbigay sa Panginoon. Dahil siya naman po yung nakakakita sa atin. Hindi natin kailangan ng validation ng ibang tao na kailangan purihin ako ng iba kasi ganda yung ginawa ko. Kailangan nila ako, bigyan ng recognition or i-award dahil ganito yung ginagawa ko. Hindi po ganun. Kailangan sa atin, sa sarili natin, yung puso lang natin yung tinitingnan ng Panginoon eh. Kung ano ba intention mo, anong motibo mo, bakit mo ginagawa yan. So, yun po yung importante sa Panginoon at hindi ko yung sasabihin ng ibang tao. Amen po ba? Amen. So, yun po yung parang pinaka-comforting sa akin dito sa verse na to, na napansin ni Jesus. Kahit walang ibang nakapansin, at least si Jesus, napansin niya. And yun yung pinaka-importante. So next po, Jesus despised extravagance. So ang Panginoon po, hindi yan natin yung sa kung gano'ng kalaki yung kaya mong ibigay na amount sa tithes or offering, kung gano'ng kalaki yung kaya mong ibigay sa charity. Hindi po yun yung tinitignan ng Panginoon. Sabi po dito, many rich people threw in large amounts. So, hindi siya na-impress doon sa mga tao na yun, na nagbigay ng mga large amounts. Kasi yung pagpipigay po nila, out of abundance. Kasi may naman talaga sila eh. Imagine lang po kunwari, isang tao na kada buwan, ang sahod niya 1 million. Kunwari lang po. Tapos, nagbibigay siya sa church ng kada buwan naman 10,000. Sa tingin niyo po, sacrifice yun sa kanya? Hindi, di ba? Malaki siya. Oo, malaki yung amount na binigay niya sa church. Pero hindi po sakripisyo yun. Bariya lang po yun. Sa ganung klaseng milyonaryo po. 10,000 is just, spare coins. Pero, hindi ganun po yung gusto ng Panginoon na pagbibigay. Hindi masabi na nagbigay lang. Di ba naaalala po natin yung story po ni Cain at Abel? Si Abel, meron siyang inalagaan talaga isang, tupa, talagang pinataba niya, binigay niya lahat ng best food, ganyan. Si Abel, madami siyang, madami siyang harvest, pero ang pinili niya, yung mga tira-tira lang niya. Yung mga hindi maganda quality, hindi maganda yung, pagkakatubo. So, yun yung binigay niya. Nung kinumpara, syempre, ang mas pinili ng Panginoon, ang mas kinalugdan niya, yung binigay ni Abel. Kasi yun yung best niya. Lahat ng sakripisyo, yung oras, ng ginugol niya dun sa pag-aalaga ng tupa na yun, nakita ng Panginoon. So, ganoon din po dito, sa mensahe dito sa Mark. So, ang sinasabi po ng Panginoon, hindi ako natingin sa kung gaano kalaki ang pwede niyong ibigay sa akin. Ang tinitignan po ng Panginoon ay yung puso natin, kung paano tayong magbibigay sa Kanya. So, extravagance in giving may impress people. Kasi minsan yung iba, for example po, mga politiko nagbigay sa simbahan ng gantong amount, ganyan. So, i-reimburse na yun, i-reimburse na ng grupong yun, ganun, di ba po, usually, yun nangyayari. Pero hindi po ganun ang Panginoon. He sees whether we are sincere or not. He knows if we give out of love and obedience. So, kumbaga, in short, alam ni Lord kung pakitang tao lang yung pagbibigay natin.
Alam ni Lord kung yung servisyo natin, yung service na binibigay natin sa mga tao is para lang din sa own benefit natin. So, ang gusto ni Lord, out of sacrifice. Amen? Yung kahit, alam mo, ito na lang, last na to. Ito na lang yung kaya kong ibigay, pero ibibigay mo pa din kay Lord. Amen? So, next po, makikita natin dito, Jesus commended the widow's sacrifice. So, imbis na i-commend ni Jesus yung mga malalaki yung binibigay, mas binigyan niyang pansin talaga. At tinawag niya pa yung disciples niya, ha? Tinawag niya pa yung disciples niya. Sabi niya po sa verse 43. Sige, balikan po natin, ha? Yung verse 43. Calling his disciples to him, ayan, talagang, ito yung binigyan niya ng recognition kasi pinaalam niya pa sa iba. Sabi niya, truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. So yung two very small copper coins, ang po niyan sa, Hebrew, is lepton. Yung parang isang cent nila, tawag lepton. Yung kanya, dalawa po. So, 2 leptas kapag inano natin. Tapos, kinonvert ko siya sa modern day. Kunyari lang po, na Pinoy itong widow na to. Nung kinonvert ko po, yung isang lepton sa Philippine peso, para nasa 6 pesos and 75 cents lang siya. So, dalawa, ibig sabihin nasa 12 or 13 pesos lang yung naibigay ng widow. Pero tandaan po natin ito ay hindi spare coin niya. Ito po ay yung, last money niya na talaga. Imagine, 13 pesos. Ngayon po, pamasahin na lang yun. Diba? Yung 13 pesos. May mabibili ka, siguro candy. Kung hindi ka mamamasahe, maglalakad ka lang. Yun, pwedeng mga candy, biskuit na maliliit, yan yung pwede mong mabili. Pero paano yung sa mga sumusunod na araw? Ano na magagastos niya? Wala na nga, binigay na nga niya. So, tingnan po natin yung sa sabi po dito, she gave all she had. Lahat talaga, yun na yun, last money. Just 2 small coins. So, sa iba, ang tingin nila doon, insignificant, 13 pesos. Yun lang binigay mo sa, sa templo. Hanggang saan naabot yung 13 pesos mo? Di ba, dito sa lecture? Di ba? So, sa iba, insignificant. Walang kapuluhan yung 13 pesos na yan. Pero kay Jesus, dahil nakita niyo yung puso, yung intensyon, yung motibo, nung widow na yun, na gusto nila talagang mag-worship. Gusto niya magpuri. Ito yung act of love ko, God. So, para kay Jesus, nagbigay siya ng more than anyone else had given. Kahit 13 pesos na yun. So, next, she gave with trust and love. Sa totoo lang po, tama yung unang line dyan, pwede namang isang lepta lang yung bigay niya muna. Para meron siyang pangkain pa na na spare. Kung baga may matira sa kanyang 6 pesos. Pero hindi Hindi ganun yung ginawa ng widow. Mas pinili niyang ibigay talaga lahat. Bakit? Out of trust. Amen? So yung trust na yun, ito yung isang way of saying na, Lord, I have faith in you. Yun yung kagandahan po. Kaya minsan tayo kasi, mga tao, usually gusto natin may tago-tago talaga tayo. Para kumbaga security, safety natin, if ever may emergency mangyari sa akin, ito yung gagamitin kong fund para dyan. Di ba ganun na rin po yung nangyari dun sa Israelites nung may nahulog ng mga mana? Nagtatago talaga sila para sa kinabukasan. Kasi imbis na i-obey nila si God, disobedience po yun. So minsan po talaga tayo, nagiging dependent tayo sa materials na meron tayo ngayon.
kung ano yung mga pinanghahawakan natin na, hindi man kami kayamanan, pero kunwari, mga savings, yung pinanghahawakan natin na, ay, may hinuhulugan naman akong insurance po, okay lang yan. Yung parang doon na po tayo nakadepende na nakafocus na tayo doon. So, hindi na kumbaga na-exercise yung faith. Paano na? Meron na nakita, habang nag-aaral po ko nito, may mga article din po nakita, na what if dumating yung isang araw na deadline na ng kuryente mo, tapos Sunday din, magbibigay ka sa Panginoon. So, anong pipiliin mo sa dalawang yan? Ay, sorry. Sabi ko, hala, oo nga, no? Parang ang hirap naman nun. Due date na eh. Tapos, magta-tights ka sa Panginoon. Eh, kasya na lang yon. It's either bibigay mo sa, pambayad mo sa kuryente, o pambigay mo sa church. So, very, conflicting. Sabi ko, oo nga, Lord. Ang pangahirap po ng sitwasyon ng widow na ito. Pero grabe yung faith niya. Dito po natin makikita, grabe yung faith niya. Kasi pa lang na, social status to begin with. Parang kung ako yun, magsi-self-pity na ako eh. Hala, ang hirap na nga ng sitwasyon ko, uunahin ko po bang magbigay sa templo? Diba? Realistically speaking po, may isip din natin yan kung tayo yung nandun sa sitwasyon niya. Pero siya, grabe. In-exercise niya talaga yung faith. Para niya ipakita kay Jesus na mahal niya ang Panginoon. Amen? So, sabi nga po dito, her offering reflects a complete surrender. Totoo po, complete surrender talaga. Parang, hands up na Lord, ikaw na lang bahala. Tapos ito, binili ko lang lahat. Ikaw na bahala. So, grabe. Talagang binigay niya lahat, wala siyang tinira sa sarili niya. And that is one of the greatest sacrifice po, no? So next, what made her gift powerful was not the value of the coins, but the value of her heart. So again, lagi at lagi, kahit ano pong gagawin natin sa trabaho man yan, sa bahay man yan, relationship mo man yan sa mga taong nasa paligid sa'yo, kahit anong action ang gawin mo, laging ang tinitingnan ng Panginoon, yung motibo, yung intentions, na ginagawa mo ba ito kasi totoong mahal mo? Or ginagawa mo lang ito kasi gusto mo lang ipakita na kaya mo, na magaling ka. Diba? Minsan, kunyari sa trabaho, talagang, yan yung battleground din talaga eh. Na minsan, iniisip ko, hindi naman ako na bibigyan ng maayos na sa ito dito eh. May iba ganong thinking po. Pero pagkaharap mo na rin kasi yung pasyente, yan na. Kaya mo na sa rin, Lord. Ito ginagawa mo para makapag-extend ka ng healing sa mga tao. Hindi dahil out of kung ano yung kapalit nito, pero yung out of love mo, commitment, and compassion mo sa mga tao. So sabi ko, sige Lord, kung ano man po yung ibigay mo, naalala ko tuloy po yung nung time na, di ba, nagbaha po. Nakulit ko na rin po at tulong sa inyo last year eh. Yung time na nagbaha dito sa, Laguna. Yun? October? Something gano'n. Noong 2024 po. Tapos nag-extend po ako ng parang announcement na lahat po na na-expose sa baha, mag-message lang po sa akin. Magbibigay po ako ng libreng reseta para dun sa mga na-expose po ng baha. Para iwasan po yung leptospirosis. Kasi yun nga po pwedeng complication kapag napalusong sa baha, hindi natin alam, may ihi pala ng daga doon, at may open wound ka, pwede kang magka-leptospirosis. So halos ang dami po. Yung iba, taga-naga. As in, ang dami pong nag-reach out po sa akin. Siguro nasa 40 plus yun, o 50 plus ng mga tao online. Tapos ginagawa ko po yun habang andun po ako sa duty ko din. Gagawa ko ng mga reseta.
So, ayun, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Wala pong magkaroon ng leptospirosis dun sa ano. Tapos, ayun po, siguro ano po nangyari, di ba? September or October. And then, all of a sudden, hindi ko po sa inaasahang pangyayari, yun na nga po, dumating na po yung health condition na bigla po nung October 29 po ata yun, or October 27. Yun na, yung nagkaroon po ako ng stroke. Sabi ko, Lord, bakit biglang ganun? Na nangyari ito, ganito, ganyan. Parang, syempre, may questions po nung una. Pero nung, during admission, so far, wala namang pong delikadong nangyari sa akin. Kumbaga, winner up lang po talaga ako, tinignan lang po talaga yung mga results ng laboratories ko. And salamat sa Diyos, yung iba naman po normal, although may nakita talagang findings sa heart ko. Pero, after that, sige lang, tiwala pa rin kay Lord. And yun nga po, yun yung isa sa mga miracle po na ginawa ng Panginoon. Kasi after the admission, wala po akong binayaran. Takang-taka talaga ako, wala akong binayaran. Sabi ko, Lord, bakit? Sa totoo lang po, yung PhilHealth ko po, halos hindi ko po nahulugan. Yung PhilHealth ko na yun, sabi ko, hindi ko halos nahulugan talaga. Pero lahat na-cover. At hindi ko talaga maipaliwanag. Sabi, di ba, Mama, nagpunta ka pa lang sa billing. Dinalawang check niya pa po dun sa PhilHealth na totoo ba na updated, ganyan. Oo ba, updated? Sabi ko, wala. Talagang si Lord na talaga to. So, doon ko napagtugma na yung action ko, yung gift ko kumbaga sa mga tao, out of concern, out of love, ginawa ko po yun dahil ayoko po na madami nga po magkaroon ng lepto. So, grabe, yung reward ni Lord, ganun pala. Parang kumbaga, talaga full circle. Nakita ko yung anong ginawa ni God sa buhay ko. Sabi ko, Lord, iba ka talaga. Na parang may mga bagay, may mga blessing, hindi mo alam saan na nagmumula. Hindi mo alam saan nagdagaling. Nakakagulat na lang na ito merong binigay si Lord, nag-provide si Lord. Malapit na yung due date, magkukulang ka na, pero biglang andyan si Lord. Ay, bakit next? Ayun. Nung andyan si Lord. So, grabe po. So, ganyan din po yung sa widow. Ganyan po yung ginawa niya. As in, lahat ibinigay niya. Hindi niya iniisip anong kapalit nito. Hindi niya iniisip ano kayang magiging blessing sa akin ni Lord after nito. Hindi niya iniisip ng gano'n. Talagang out of worship and love. And sabi, ito po yung pinaka sa akin eh. Nakita ko yung a heart that said, I don't have much, but you're worth it. Amen? Wala akong kayamanan, wala akong ari-arian. Burain ko lang. Saka itong 2 cents na to. Yun lang yung meron ako. Pero worth it kay. Kaya binigay ko, Lord. Amen? So lastly, Jesus became the sacrifice. So, ito yung naiyak po ko na part kung inaaral ko to. So, medyo emotional. Kasi, naging prophetic yung ginawa ng widow. Binigay niya lahat, walang-wala siya. And ganoon din po yung ginawa ni Jesus. So, imagine, ito yung sa Holy Week ko, Tuesday nangyari yung sa temple. Tuesday po nangyari yun. And then, by Friday, wala na siya. Kinrucify siya. So, dito natin makikita na naging prophetic po yung action ng widow sa magiging crucifixion at kamatayan ni Jesus. So again, sa Mark 12 po, yung kwento ng widow.
And then by Mark 15, verse 21, onwards, doon na nag-start na crucify si Jesus at ang kanyang kamatayan. So, grabe, nakaka-antig po, nakaka-touch na naging mirror yun eh. Naging mirror image. Nakatulad ng widow, walang-wala siya. Wala na siyang maibigay kundi yung 2 cents. And katulad kay Jesus, I thank you po. Yung 2 cents na yun na lang yung meron siya. And katulad kay Jesus, buhay niya, yung meron siya. And yun yung willingly binigay ni Jesus para sa ating lahat. Sabi nga po sa Mark 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Yung mismong buhay niya. Yung in-offer niya para sa ating lahat. And that is the greatest sacrifice. Amen? Yun yung pinakamalaking sakripisyo na nakita natin. Na ang Panginoon, kahit alam niya yung magiging destiny niya eh. Alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Di ba nga, during nakapako siya sa krus, sinabi pa niya, "Father, take this cup away from me. Kung pwede lang, na huwag niya itong pagdaanan." Pero pinili niya pa rin daanan. Kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. So, grabe yung sakripisyo, yung pagmamahal na in-offer talaga sa atin ng Panginoon. And to ito sa akin nga po, foreshadowed the sacrifice of Jesus. She gave her all, just like what Jesus did on the cross. So, ganun din po ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Binigay niya ang lahat. Ang buhay niya, ang dignidad niya, yung pagkatao niya, para lang iligtas tayo lahat ng makasalanan. Para lang bigyan tayo ng second chance ng buhay na walang hanggan na kasama siya. Amen po ba? Amen. So, next po. So, ito yung invitation sa atin ni Jesus. Jesus calls us to be a living sacrifice. So, kaya niya pinapakita sa atin po yung mga gantong mensahe. Kasi gusto ng Panginoon na tayo mismo. Di ba followers po tayo ni Jesus? So, tayo mismo habang nabubuhay pa, ay magkaroon po ng encouragement para maging living sacrifice sa Kanya. So like the widow, Christians are encouraged to give our all to God. Not necessarily all our possessions, but anything we can offer to show our love to the Lord. And we are called to love even when it's hard. Diba sakripisyo po yun? Yung mamahalin mo yung kaaway mo. Sakripisyo yun, ang hirap kaya nun. Sa totoo lang, ayaw mong gawin yun. Kasi kaaway mo nga eh. Bakit mo mamahalin? Sakripisyo po yun. And trust God even if it looks risky. Doon sa widow, very risky yung ginawa niya. Actually, hindi na natin alam ano nangyari after. Doon sa widow ngayon. Tinitingnan ko po, sinubaybayan ko yung chapter. Wala, hindi na sinabi kung the next day, binigyan siya ni Lord. The next day, may pinrovide sa kanya. Wala pong sinabi ganun. So, ganun ka-risky po yung sakripisyo na ginawa ng widow. And, yun nga po, pinapakita doon yung faith, yung pananampalataya. Na kahit last ko na to, hindi ko alam kung saan pa ako kukuha, kung paano ako mamumuhay the next days. Pero binigay niya. So, yun yung sa atin ni Lord, encouragement po. Na kahit very risky, kahit sa tingin mo uncertain, walang plan B, basta ibibigay mo sa Kanya.
ng buong buo, buong puso, buong buhay, buong isipan. Ito ay malaking blessing. Yun pa lang eh. Panalo ka na. Kumbaga. So giving even when it feels it's not enough. Yan ay form of worship. Kahit sa palagay mo, parang hindi pa ako ready ministry, parang garal-gal pa yung boses ko. Parang pa ako, kumbaga ang tawag is half-baked. Hindi ba ganang ka-ready. Oo, hindi pa luto. Pero binigay mo pa din yung kakayanan mo. Worship yun. Kasi ang tinitingnan ni Lord yung effort yung action. Di ba yung sabi nga ni Pastor, na kahit hindi pa handa yung simbahan, na mag-disciple, kasi wala pa tayong malaking church, hindi pa handa yung nandoon sa kabila. Kahit hindi pa, magsimula na. Mag-umpisa na ng training. Kasi bakit? Pag nandyan na, saka lang mo magte-training. Di ba, hindi naman po. Kaya na nagte-training before kunyari sa mga sports po, before the competition, magte-training na. Kasi ready mo nga yung katawan mo, kina-condition mo. So, ganun din po yung dito, kahit hindi ka pa ready, emotionally, physically, mentally. Bakit? Bakit ito ginagawa ni Lord na kahit hindi pa ready, ginagamit na? Kasi ayaw niya, magre-rely ka doon sa expertise mo. Ayaw niya, magre-rely ka doon sa kakayanan mo, yung sa sariling lakas mo. Ang gusto ni Jesus, siya talaga yung maitaas. Na nagawa ka yun dahil binigyan ka ng Panginoon ng lakas. Binigyan ka ng Panginoon ng courage. Si Lord yung magka-qualify sa atin kahit disqualified tayo. Amen? Amen. So, ganun nga po, sabi ko nga kay Lord. Sabi ko, Lord, kahit ngayon nung naggagawa ako nitong message. Sabi ko, Lord, kahit ngayon pag-doktor ko, parang hindi ko talaga masasabi na ako talaga yon, na ako yung nakagawa nun. Kasi simulat sa pool, kilala ko ang sarili ko. Sobrang ko po, hindi ko talaga ako magbabasa ako ng matagal. Hindi ko talaga. Kaya sabi ko, Lord, ikaw talaga yun eh. Ikaw yung nagtawid sa akin. Wala po akong may pagmamayabang na kinaya ko to kasi matalino ko, magaling ako sa memorization. Hindi, wala pong ganon. Talagang si Lord talaga po yung nagbigay sa akin ng knowledge and wisdom na yun para makayanan to. And syempre yung lakas din. Kasi po, imagine yung sa clerkship ko po, umaabot ng 36 hours yung duty. Ganon katagal. Sino ang tatagal na? Ganon po, halos every 3 days, ganon yung ginagawa. So sabi ko, ikaw na lang talaga to, Lord. Wala nang iba. And yun yung, hinahanap sa atin ni Lord. Huwag tayong magmayabang, itaas yung sarili natin. Si God lang talaga po yung itataas natin. Amen? Amen. And sabi po sa Romans 12, verse 1 to 2, sabi niya po dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen? So, yun po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Yun yung, kumbaga, longing niya sa kanyang mga anak. Na wag po tayong, magpasakop sa mundong to. Dapat po, dahil alam na natin yung katotohanan, yung mga isipan po natin, mas punuin po natin yung wisdom na nagmumula sa Kanya. Yung will niya talaga, yung mangingibabaw sa buhay natin. At hindi kung ano yung mga influensya dito sa mundong ito. So, yun po yung encouragement sa atin ni God. And for our conclusion, so last na po, Jesus sees us, even the smallest act, done in love,
does not go unnoticed. The widow's offering reminds us that God values the heart behind every sacrifice, not the size of it. Ano po? So let us not get tired of discouraged in giving, whether in time, service, or resources. Every sincere sacrifice is an act of worship and a step of faith as we will for the fulfillment of His promise, eternal life with Him. So while we are waiting, let us always act in love, act in kindness, act in accordance to His will. And let us always follow what He wants for us. Amen? Amen. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Inabot ko na po kay Pastor. Yan. Sige po. Actually, kaya hindi naman po ako, hindi po ako nakakalimutan pa. So, hindi po dapat ako ipatayo. But, I want to supplement yung kwento ni Doc. Kasi, sinamahan ako dun. Kasi baka sabihin yung, ito yung in-applicable, yung mga sa field ni Doc, yung mga level nila. But no. Ako, magpapakatawa din ako. Way back, 6 years ago, 5 years ago, I was working sa Meralco. I don't know kung nakwento ko na ito sa Ortigas. And I was earning basic salary. Imagine, siguro, sige, 680 something, 687 per day. Tapos sa Manila pa ako, mamamasahe ako ng 200, 300. Ang pagkain po doon, pinakamura isang daan. So technically, pwede ko pong sabihin na halos walang natitira sa akin. Then, there comes a day na mahilig pa ako sa Ilocos Empanada. Favorite ko po yun, nilalagay na supa. Meron po doon sa tinataanan ko. Sa Gandilia. Sorry, medyo yun po sila. Na may point na. Wala ako pera. Hindi ako makabili. Nagugutom po ako, pero sabi ko, yung pera ko pang-pamasahe lang. Tapos po, yung sa ipanatak yun, yung hilera po na yun, puro masasarap po yung kainan. So pag nagpas ko sa ipanatak, napagin ko ako sa pangkainan, sabi ko, siyempre, pag hindi natin kilala yung kainan, makamahal yun. Sabi ko, Lord, darating ang time, lahat ng gusto kong kainan, kaya kong kainan. Eh, nagtitipid na. Noong time po na yun, pinapala ko po, 687 lang po sahod ko per day. Pero sa biyaya ni Lord, ito po, case na to, kaya mahal na mahal ko to. Sa puso ko, Lord, yun, ako nag-church na base up. Ito po ay hindi mura. Magkano lang po sila sahod. Pero I managed to finish this one. Yes, tuloy lang kita ko to. Tuloy lang kita ko yung bass guitar ko. Yung bass guitar ko naman po, ano po sinakripisyo ko dyan. Pagka-graduate ko, pagkapasa ko ng board, yung laptop ko na panglaro, pang gaming, binenta ko po out of gusto ko mag-serve kay Lord, pambili ng bass. Just imagine, yung edad ko, prime ng gaming, prime ng panglalaro, pero pinagpalit ko yung laptop ko just to buy this bass for the church. At ba't ko sinasabi, it's not to brag. But to tell you, yung sinasabi ni Doktora is true. Na ang Diyos, hindi ko niya kung ano yung kaya mo ibigay. Isa kahit walang-wala ka na. Kahit na yung prepare mo sakto-sakto lang. Sometimes, it doesn't need to be money na eh. Yung pagsuserve ko kay Lord, dalawa po yung kukwento ko. Pagpiliw po ko sa isa pa po. Ito po yung isa pa sa greatest. I've been serving. Akala ko po nung dati pa, nag-aaway-aaway pa kami. Hindi pa maintindihan ng aking family na minsan kailangan gabi mag-practice. Tama naman po sila kasi gabi at say, pero pikilit ko po na laging maka-attend ng practice na kahit na masama loob ko kasi hindi na naintindihan ganyan. Pero pinilit ko po mag-serve. Then, time comes, COVID. Nag-50-50 po si Mami kasi dumating yung time na hindi namin alam kung ano yung matake sa kanya. Sumikip na sobra yung dibdib niya. Then, nagpunta ka po kami 6 na ospital mula
Sinay hanggang Southwoods, lahat po ng ospital na namin, hindi po na-admit si Mami. Then, last resort, perpetual. Pinag-waiting po kami sa labas. Pinag-antay po kami. Then, sabi namin, wala na talaga tayong choice. And dami po may COVID mo. Alam niyo po ginawa ko, nung time na yun, hindi masimas ko lang po ito ni Mami. So sabi niya, parang init na hawak mo. Parang iba yung hagod mo sa likod ko. Sabi niya, sige nga, ituloy mo ba? Then, tinuloy ko lang po, sabi niya, pagpatay niya, okay na po siya. Hindi na po mahigit yung pag-hinga niya. I don't know what happened. I don't know what. Pero isa po yung salatan siya kasi sinabi ni Bobby. Sabi niya, Lord, hindi ko ipagkakait sa iyo, anak ko. Kaya ako lang siya mag-serve sa iyo. Parang hindi na po yung turning point na sabi ko. Hindi ko kailangan magbigay ng pera. Hindi ko kailangan magbigay ng kahit ano. Sabi po sa Bible, ang sabi po dito sa verse sa 2 Corinthians 9:7, I don't know kung nasabi ni Dr. Otonita. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Walang sinabi ang Diyos dito na pera, walang sinabi ang Diyos dito na effort or what. Ang sabi lang ni Lord, kung ano yung gusto mong ibigay sa church, kung gusto mong pera, kung gusto mong living sacrifice ka, Lord, wala akong pera, I will serve you na lang. Sa ako na-choose yan. Gaya po, nung i-preach ni Doktora, 30 pesos, it's nothing, pero tatapo natin ang Diyos na katingin sa puso mo. Yes, Lord. Ito daw po yung sacrifice, yun po ang mas nakikita ni Lord. Yung aaray ka, wala na ako talaga. Lord, pagod na ako. Pagsuserve pa ba ako? Kita po ni Lord yun. Hindi po yung in-vain. Kasi as long as ginagawa mo yun out of your happiness na magawa yun, yung cheerfulness mo sa puso mo, sabi niya, God loves a cheerful giver. Lord, ito lang kaya ko, pero Lord God, I will do this for you. I will be happy doing this for you. Hindi dahil require po, kundi dahil gusto ko. Kaya yun po yung total giving po natin ngayon. We are not required to give cash or effort or whatever. Wala. Kung gusto ni Lord, ang ibigay mo ay yung advice mo lang sa kapatid, do it. Ang kailangan na po natin is what? Makinig. To hear what the Holy Spirit is telling us. Tapos dito tayo po lahat ay tumuha. Lord, Heavenly Father, and thank you, Lord God, for the wonderful message, Lord God, that you have given us today. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin ng Lord God. Hindi namin kailangan maging sobra. Hindi namin kailangan maging sapat, Lord, kahit na kami ay kulang, Lord God, ang mga nagbibigay namin. Yun, Lord God, ay kanulitan mo, Lord God. Yun, Lord God, ay pahahalagahan mo, Lord God. Gaya ng ginawa mo, Lord God, sa widow, Lord God, na nagbigay ng kanyang matitirang sa gabi. Lord God, we offer our lives to you as a living sacrifice. Wala kami kung ano mang bagay na ipagkakait basta sa pagsaservisyo sa iyo, Lord God. Even our very own lives. Kaya, Lord God, as we pray for our offerings, Lord God, hindi lang to, Lord God, basta monetary, hindi lang to basta pera, Lord God. Right now, Lord God, we are praying, Lord God, that please use us, Lord. Yes. Please use us in your glory, Lord. Dahil alam namin that our efforts, yung mga ginagawa namin, will not go in vain. Hindi yan mapupunta sa kung saan lang. Kaya, Lord God, as we almost finish this day, Lord God, we thank you for your wonderful message. We thank you for the life of Dr. Lord. Continue to bless her. Continue to provide her with her needs, her health, financially, mentally, emotionally, even her family, Lord God. Everyone in this church, Lord God. I pray, Lord God, that tumanim sa amin yung mga mensahe gusto mo iparating, Lord God. Tumanim sa aming isip, Lord God, na hindi namin kailangan maging sobra, hindi namin kailangan maging sakto. Kahit na kami ay kulang, kahit na kami hindi karapat-dapat, kami ay tatanggapin, Lord. Ang kailangan lang na Lord, kami ay makinig. Kaya, Lord God, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. We give you back all the glory, all the praises and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po tayo po magbigay.
natin lahat. Ito ba yun? Let us give our tithes and offering to the Lord. May I invite everyone. Natuloy po at let us offer our lives to the Lord. Kaya nga po masarap pumiyak sa Lord. When you give your full heart, no? Pag ibinuhos mo ang iyong buong lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon, nag-overflow ang tears of joy, nag-overflow ang emotions. It's because ang Diyos talaga ang siya nagbibigay ng pagtutukaw sa mga damdaming ganyan. No? Ako ay really cannot help but teary-eyed no? Sa kabutihan ng Lord sa atin. Mga kapatid, no? Sa oras na ito, I would like to invite you to close your eyes. Pwede ba natin itaas ang ating kamay kasi, Lord, I'd like to offer my life to you, Jesus. Pwede ba natin gawin yun? Taas natin ang ating kamay. As a sign of surrender. Yes, Jesus. Yes, Lord. At tulad ng mensahe namin narinig, Panginoon, we have nothing. Wala kaming iyaman, Panginoon, kung pero ng people, Lord, na nagbibigyan naman ang Panginoon sa iyong templo. But all we have today is our heart. A heart that is willing to serve you, Jesus. A heart that is willing to love you. To give our time to you. Nakikita mo yung mga anak, Panginoon, ang kanilang pagtaas ng kamay, O Diyos, ay simbolo ng kanilang pagsunod sa iyo. Let this be a start of our great obedience to your name, Lord. Nakikita mo ang aming kakayanan individually. You know exactly what we can only give to you, Lord, in terms of finances. Nakikita mo exactly ang kakayanan ng bawat isa. Kung ano ang kayang ibigay sa iyong templo. Ano ang kanilang kayang ibigay sa iyong presensya, Panginoon. But Lord, I pray, na habang nakataas ang aming mga kababayan, Panginoon, let this be our personal prayer. Let this be a start of our great commitment. At bigyan po kami, Panginoon, ang kakayanan na paglilingkod ng Diyos. That we will give our strength, our time, our highest devotion into your name, Lord. Bigyan mo kami na kakayanan, Panginoon, na dito sa King of Audio Church ay magkaroon namin ang tamang paglilingkod. Tamang pagsunod. Salamat ng Diyos. Salamat sa mga kabay na nakataas na hanggang paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ang nakakita ng aming mga puso. Ikaw ang nakakita ng aming mga activity. So I pray that in Jesus' name, Lord, pakataparin po kami, palakasin po kami spiritually, and so every Sunday, sa ating mga gawain, we can continue to serve you, we can continue to express our love to you. Salamat sa mga mensahe. Salamat sa mga testimony na nagparatas sa amin. Salamat din sa mga presensya ng bawat isa, Lord. Seeing them, serving you, Lord, ay ang dadagdag kalakasan sa amin. Thank you sa mga leaders. Thank you sa mga singers, Lord. Sa mga leader, musicians, worshipers. Salamat po sa mga preachers. Salamat po lahat. Sapagkat ang bawat bilang ng bawat isa ay patuloy na nagpapalakas, nagpapalakas ng aming pagkilingkod sa iyo. Salamat. We give you the highest praise and honor. In Jesus' name we pray. All say amen and amen. Palakpakan natin ang mga kasunod. Yes! Hallelujah! Let us end a joyful song para na tayo ay lalabas na dito sa kagalangan ng Panginoon.
invite ko si Brother Chris para i-lead tayo sa isang masaya tugtugan. Tapos ang masarap na iyakan ay masarap na tugtugan naman. Okay? Dito tayo baliin. Jesus sa buhay ko. Yes, all Chris, let's go! Ako lang hindi yung nagtala. Kailangan natin sasayaw.
bless you, brothers and sisters. May the love of God, the life, saving blood of Jesus Christ, and the comfort of the Holy Spirit continue to be with us. Brothers and sisters, let us continue to serve the Lord our God. He is alive. Let us give our time, let us give our life to Him and to Him alone. In Jesus' name. God bless everyone. You will serve the Lord. Maingat na po yung Yes! Woo! Tama yun. God bless everyone. God bless.